to level up our game. Sisiguraduhin ko na mawawala siya sa landas natin. Walang sinasantuka. Nagnahinip ako. Nang nasa loob na ng sasakyan si Samuel ay nilabas niya yung sobre na nakuha niya at nakasulat yung pangalan niya. Dismayado ito nang mabuksan niya dahil walang sulat yung papel na nasa loob ng sobre, na kahit bali-balik na rin niya ay wala siyang makita, kaya mas lalong naguluhan dahil hindi niya makita yung second batch ng seed praise. Sakto namang tumawag si Roldan para tanungin kung asan ito, na kahit alam nilang nasa Attic Hardware si Samuel. Sinabihan niyang kailangan niyang bumalik sa opisina para makita niya yung revised presentation niya, na agad hiniling ni Samuel na pag-usapan na lang nila sa cellphone, na agad namang reject ni Roldan. Sabay sinabihan niyang kailangan na niyang mai-report sa kanya dahil gusto niya yung binago niya, na makikita niya ito. Sabay tinanong ni Samuel kung hindi yun makakapaghintay, na sinabihan ni Roldan na hindi na siya makapagantay dahil mahalaga yung meeting niya kinabukasan, kaya nanggigil si Manuel, pero no choice ito kundi ang bumalik sa opisina na kahit gabi na. Pagdating ni Samuel ay agad niyang present yung revise niyang presentation, kung saan pinaliwanag niya kay Roldan at Jacob na mas mataas ang price ng Lazaro Hardware kesa sa Attic Hardware, na mas kinagulat niya nang pinili ni Roldan yung Lazaro Hardware kesa sa Attic, na kahit mas mahal yung product nila, at mas nagtaka pa ito dahil yun lang pala ang sasabihin ni Roldan sa kanya na kailangan pa siyang pag-reportin. Binilin pa ni Roldan na isend niya yung latest draft proposal bago ito umuwi, na mas nabalisa si Samuel. Wala siyang kaalam-alam na nakatutok kila Roldan yung CCTV sa opisina, nakitang-kita nila ang mga galaw niya. Nagduda si Samuel sa mga kilos nila Roldan, at isa pang problema niya ay ang blanko na papel na iniwan ng tatay niya, na napatanong pa siya kung ano ang klaseng clue yung iniwan niya dahil wala itong kalaman-laman. Pinapanood siya nila Roldan at Jacob kung saan hinihintay nilang mag-i-encode dito sa laptop niya tungkol sa seed praise, pero wala silang mahintay, kaya napatanong si Jacob kung wala ba talaga siyang nakita, na agad namang sinabihan ni Roldan na mag-relax lang siya dahil makukuha din nila. Sabay sinaad niyang matigas din ang ulo ni Samuel dahil hindi siya tumitigil hanggat hindi niya nakukuha yung seed praise, dahil mukhang frustrated ito. Pagkasan ni Samuel sa hiniling ni Roldan ay umuwi na ito, pero hindi niya namalayan na nalaglag yung sobre sa pintuan ng kanyang opisina. Sakto namang pauwi na din si Agnes ay nalaglag niya yung mga gamit niya sa tapat ng opisina ni Samuel, at nang pinulot niya ay nakita niya yung puting sobre na may nakasulat na Samuel, kaya agad niya itong kinuha na hawak-hawak niya hanggang sa labas ng building. Saktong nakita siya ni Jacob kaya tinawag siya, na agad niyang tinago sa bulsa niya yung sobreng napulot niya. Binulungan naman ni Jacob na bantayan niya si Samuel, nang saktong naghihintay si Johnny para sunduin siya, kaya nagselos na naman ang asawa niya. Habang nakipagkita naman si Samuel kila Rafael at Ismael dahil naguguluhan pa rin siya sa sobrang nakita niya sa Attic. Sinabihan ni Rafael na baka hindi lang niya ito hinanap sa papel, na agad pinaliwanag ni Samuel na binaliktad pa niya yung papel pero wala talaga siyang nakita, kaya sinaad ni Rafael na iba din yung trip ng kanyang tatay. Sinabihan naman ni Ismael na baka may ginamit ang tatay niya na magic, kaya giniit ni Rafael na lasing na yata ito. Pinakita ni Ismael yung resibo na thermal paper, sabay sinulatan niya ito at nilapit sa apoy ng lighter, na agad pinakita yung Samuel Trinidad na dati ay hindi nila mababasa, kaya nagulat si Samuel at Rafael. Pagdating naman nila Agnes sa bahay nila ay sinabihan niya ang asawa niya na umupo na ito, na iahanda na niya yung pagkain nila, pero seryosong sinabihan ni Johnny na wala na siyang ganang kumain. Sabay diretsahan niyang tinanong si Agnes kung may lalaki ito, na kinagulat niya lalo na nang tanungin ni Johnny kung sino yung nilalandi niya sa opisina nila. Sabay sinigawan pa siya ng kanyang asawa. Sinumbat ni Agnes na kaya pala ito tahimik sa buong biyahe dahil nagsiselos na naman siya na walang dahilan, kaya galit na sinabihan ni Johnny na nakita niyang may kahalikan siya. Sabay pinakita niya yung nakuhanan niyang larawan nila ni Jacob. Pinaliwanag ni Agnes na boss niya si Jacob, kaya sinakal siya ng kanyang asawa. Sabay binantaan pa niyang papatayin niya yung boss niya, na agad sinabihan ni Agnes na may binulong lang ito sa kanya, kaya galit na sinumbat ni Johnny na baka binulong ng boss niya na maganda siya, makinis at gusto siyang maging parausan,
kaya sinabihan ni Agnes na napaparanoid na naman ito. Habang bumalik naman si Samuel sa opisina para hanapin yung papel pero wala na ito, na kahit halongkatin niya sa kanyang mga papel at mga file sa loob ng office ay hindi na niya makita, na kahit yung guard na naglilinis ay wala siyang nakita na sobre sa kanyang opisina. Dahil hindi na maantay nila Roldan at Jacob ang pagbibigay ni Samuel sa kanila sa seed phrase, ay gagamitin na nila ang kanyang pamilya para lang makuha nila ang gusto niya. Makikidnap si King kapalit ng seed phrase pero wala silang kalam-alam na talagang hindi pa ito nakukuha at nakukumpleto ni Samuel. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.